Kasi nga, ang nangyari nun, wala akong, di ba sabi ni VP siya, may 7, 9 na warnings, di ba? Ako, nung pagbisita ko nung hapon na yon, 5 minutes bago matapos ang visitation namin, time namin. Sinabihan ako nung isa doon, sabi niya na nung July 19 daw, nung phone conversation namin, meron daw akong sinabi. Sabi ko, about the case. Sabi ko, I don't know anything about the case. Kaufman is not discussing anything about the case. You know that, Mr. Kaufman. Okay, stop. I have not asked a single Okay, stop muna natin doon. So, para maintindihan niyo yung konteksto, yung unang dalaw ni Miss Hanilet Avancenia, like 5 to 10 minutes before siya umalis, sinabihan siya na wala na siyang susunod na dalaw. Dahil nga, nabanggit niya dyan na nung July 19 ay may nabanggit siya during the phone conversation nung nasa Pilipinas siya at it seems na may violate siyang rules. Okay? Doon sa conversation na yon na July 19. Okay? Napag-alaman ko yun kung ano yung conversation na yon. So, ang question dito ngayon, itong si Kaufman ay bilang isang abogado, bilang isa sa mga counsel ni Pangulong Duterte, hindi niya in-inform yung pamilya ng kanyang kliyente na merong na-violate na rules. Kasi wala siyang natanggap na email. Kasi si Vice President Sara, kung naalala ninyo, nung isa sa mga interview niya dyan sa Dahig, na sinasabi niya na tignan niyo mag-comment kayo dyan na nawawarningan na siya, di ba? Kasi, may mga, kung ano silang mga pinag-uusapan, kasi nga recorded. Okay? Recorded yung mga pinag-uusapan doon na warningan siya. Doon sa mga warnings na yun, napag-alaman ko na dapat ini-email ang pamilya, like si Inday Sara na, Dear Vice President, Dear Sara Duterte, ganito, ganyan, during this day of your conversation with your father, may nasabi ka, Kasi nga, naka-record na ganon. So sa case ni Hanilet, wala siyang natanggap na notice. Okay? Wala siyang natanggap na notice kung ano yung violate niyang rules noong July 19 based on that statement niya, based on that interview. Kaya wala siya talagang ka-idea. Di ba kaya nga siya nandiyan kasi torno-torno sila, nagtitake sila ng turns. So surprise. Okay? Ituloy natin para natin to, isa-isahin natin. paper from you on whatever it is that you are doing. So I can from you, Kaufman. I have not asked a single paper from you on whatever it is that you are doing. So I cannot talk about the case. And also, nung time na yun, 5 minutes bago matapos, sinabihan na lang ako na isususpend daw ako. Ang sabi pa nga ni PRD, doon sa lalaki na nagsabi na, sabi niya, you cannot do that. Yun niya. Kasi, he is expecting me. He knows that this is my... Nakakalungkot talaga. You cannot do that. Actually, behind the scene, I think kailangan malaman ng taong bayan. Okay? Imagine mo, narinig ng Pangulong Duterte na kinakancel si Miss Hanilet, ang kanyang partner, ang nanay ng kanyang anak. Imagine nyo, hindi natin to alam. Nag-comment ako, I don't have any idea na may eksena pala nung July 19. Kasi kaya naman tayo nagre-react dito. Hi Alvin, Georgia. Kaya tayo nagre-react dito dahil dun sa mga interview ni Kaufman na mga scripted. Di ba, nag-react tayo doon na sinasabi niya, yung mga nagsasabi daw na hindi dinadalo ng abogado, si Pangulong Duterte ay mga petty-minded person. Which is, sabi ko nga, ang niminimi niya si Hanilet. Okay? At si Harry Roque, alam nyo na yon. So ngayon, at ito pa, kailangan malaman ng taong bayan, behind the scenes, sinabi mo, Kaufman, na hindi kapamilya si Hanilet. Yan po ang katotohanan. Bastos ka, Kaufman, putang ina mo. Okay? First time ka makarinig ng mura,
Pukin ang ina mo kung sino man ang nasa likod mo. Imagine mo, yung ginagawa mo dito sa nanay ni Kitty, okay, na common law wife ni Pangulong Duterte, di ba hinamon ka? Sabihin mo sa loob kay Pangulong Duterte na hindi ka pamilya si Hanilet. Kaya pagdugtong-dugtongin niyo mga kababayan ang mga pangyayari. Bakit minumura o binabasto si Hanilet at ni Kitty ng mga mangga-aligned Alpotera vloggers? You connect the dots. Okay? You connect the dots. At kailangan malaman ito. Hindi tayo dito, hindi natin pwede itong itago. Ngayon, ina-announce ko sa aking channel na ito, mga kababayan, at i-echo ninyo, na sinabi ni Kaufman, and I hope Hanilet will speak up again about this. Na sinabihan niya si Hanilet na hindi ka naman, yun yung konteksto, hindi exactly, hindi verbatim, pero yun ang exactly sinabi na you are not part of the family. Kundi putang ina mo. Tuloy muna natin bago ako magtuloy-tuloy mag-react. This is my time right now. This is my schedule to visit him. And, you know, ako kasi nurse, di ba, na-assess ko siya yung first time ko na, itong visit ko na ito, the only day na na-visit ko siya, nung pagdating ko talaga, straight from the airport, nilagay ko lang yung gamit ko sa hotel, na in-assess ko na siya, nakita ko na yung dito niya, malalim. Yun, tapos, check ko sa kanya, control ang emotions ko na ano, tapos, And for your information, mga kababayan, si Miss Hanilet, hindi siya nagdi-discuss about the case. Kasi unang-una, kahit na noon nag-uusap kami doon sa Dahig, unang-una, hindi naman siya knowledgeable doon sa mga technicalities. Pag nag-uusap sila ni Pangulong Duterte, tinitignan niya lang yung ADLs, Activity Daily Living ni Pangulong Duterte, yung pagkain, yung mga damit, di ba sabi nga niya, doon sa interview niya, pinagpadala sa siya ng tape measure, pinapasukatan niya ng yung size ni Pangulong Duterte kasi maluwag na nga yung mga damit, kailangan bumili ng bago. Hindi siya nakikialam sa kaso. So nandoon siya para i-check ang kondisyon as a nurse, nabanggitin niyo ang kondisyon ni Pangulong Duterte. Pero magtataka ka dito kay Kaufman. Kaya nga ako, I hope nakikita ni Vice President Sara to dahil nag-uusap naman yan sila. Pero tuloy-tuloy lang natin tong, although napanood nyo na, kailangan ko kasi i-dissect to kasi yung iba para makita ninyo kung saan siya nanggagaling. Noon, after nung just 5 minutes, saka ako nilapitan nung lalaki, sabi niya, suspend daw. And this is exactly what the PRD said. You cannot do that, sinabi niya. Tapos the following day, wala na akong visit. Nakita nyo nangingilig yung kanyang boses. Pinipilit niya hindi maging emotional. Sabi ni Pangulong Duterte, you cannot do that. Kita mo, Kaufman? May translator naman si Kaufman, yung mga alpotera niya dyan sa paligid. Imagine nyo kung paano bastusin si Hanilet at si Pangulong Duterte. Kayo ang nagbabayad niyan. Pamilyang Duterte, kayo ang nagbabayad kay Kaufman. You're not supposed to allow this man na bastusin ang kapamilya ninyo. Hindi man magsasalita ito kung walang na-experiensyang kabastusan ni Kaufman. Listen. Sabi ko sa kanya, I don't say anything about the case. All I tell him is, he asks me usually about the news. I'm sure the same kami ng sinabi ni VP kasi news yun eh. So pinapaliwanag niya doon sa staff ng ICC na, wala naman siyang sinasabi about, about sa issue o kung ano pa man. Ang pinag-uusapan lang niya kung ano yung mga available na sa news at kung ano man yung mga personal or ADLs ni Pangulong Duterte. So hindi siya binigyan ng warning, hindi siya binigyan ng email, hindi siya binigyan ng notification na, hey, Miss Abansenia, sorry, we suspend we canceled already your visitation rights, blah, 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 blah. Diba? Kung na-cancel, dapat mayroong notification. Pero coming from her, walang notification.
Pareho kami ng sinabi ni VP kasi narinig niya rin yun sa news. Kaya nga sabi ni VP, di ba, narinig niyo ba yun? Kayo nagsabi nun, di ba, na may 7 or 9 warnings. Ako, I didn't receive any. You know, ito So, narinig nyo yun, dyan sa dahig. Narinig ko rin sinabi ni BP na may warning siya dahil yung anong chika-chika nila ni PRRD. So, meaning, meron siyang warning, may natanggap siyang correspondence, may natanggap siyang emails, siya wala. Pinersonal ni Kaufman or what? May nag-utos kay Kaufman? Kasi talagang yung Alpotera Group at Manga Group mukhang nagkakaisa eh. Para bastusin si Hanilet, pati yung lawyer. Listen. ito lang ang masasabi ko. Sinabi ko na kay Mr. Kaufman, sabi ko, wala namang, alam ko, I have nothing against you, pero please do not deprive us of, you know, asking other people or asking legal opinions from other lawyers also. Pero we acknowledge you as his lawyer. Pero sabi ko nga sa kanya, baliktad tayo. Asawa mo, ikaw kaya ang nasa loob. Ano kayo? Okay, listen to that. Okay. Ang kinagagalit ni Kaufman, diyan, sinasabi ni Hanilet na, you know, we acknowledge you, di ba, na ang kinagagalit niya kasi nag-ask ng legal opinion si Hanilet. I was there. Actually, yes, yun yung sa tungkol sa domestic legal remedy na inapprove ni Pangulong Duterte at inapprove din ni Inday Sara dahil mismo sinabi ni Inday Sara. Pero dahil itong si Kaufman, akala niya aagawan siya ng kliyente. Ulitin po natin, yung pag-consult ni Miss Hanilet sa ibang lawyer out of, sabihin na natin, frustration, desperation, dahil wala ang bagal ng pagpapalabas o interim release man lang ni Pangulong Duterte, may karapatan ang bawat kliyente, ang pamilya, di ba, na magtanong ng legal opinion. Ayaw ni Kaufman. Sinusuppress niya. Kaya nga, di ba, sa interview niya na scripted kay Chipbank, ay sinasabi niya na si Harry Roque ay nag-interfere. At nagbi-blame game siya na naaantala yung proseso sa ICC dahil dito sa dalawang to, kay Hanilet at saka kay Harry Roque, na pwedeng maantala. Imagine mo, anong kinalaman ng pag-ask ng legal opinion ni Hanilet dahil gusto niya ngang magkaroon ng another, you know, avenue para mapabilis ang paglaya ni Pangulong Duterte. And I know that, alam ni Vice President Sara Duterte yon. Kaya lang, ang sabi dyan ni Inday, di ba, na tinitignan niya yan, yung ganyang pathway, pero one step at a time. Sinasabi niya yan sa interview eh. Pero bakit itong asshole na lawyer na ito na dapat talaga mawala na yan, pero tapusin muna natin to. Ang gawin ng asawa mo. You know, the last time, every time I go there, I tell him, he would always ask, PRD would always ask, ano na, kumusta na? Makaano na ako, no? We cannot talk about the case. Okay. Ang sinasabi dyan ni Hanilet, tinatanong lagi ni PRRD, ano na, makalabas na ba ako? Ano na nangyari? Ano na status? Di ba sabi niya, we cannot talk about the case. So laging nagtatanong ang Pangulong Duterte, kailan siya makakalabas? Ano na nangyari? For sure, tinatanong din niya kay Inday. Sinasabi nga ni Hanilet, hindi nila pwedeng pag-usapan yung kaso. Kaya limited yung kanilang information. Nakita niyo kung paano torture ang ginagawa, you know, yung agony, yung emotional distress na dinudulot ni Kaufman sa kanyang kliyente at sa common law wife. Diba na rin yung sa unang part, nung 10 minutes na lang, 5 to 10 minutes, paalis na si Hanilet, matatapos na yung kanyang visit, yung first visit niya, nung una siyang dumating, narinig ni PRRD na sinuspende o kinancel ang kanyang next visitation. Kaya sabi ni Pangulong Duterte, you cannot do that. Tuloy natin. At pagkatapos ko dito, tatawagan ko ang lawyer para sa kanya mo tanungin lahat. Ganyan, always recorded yan. Recorded yan. Gusto ko nga igawin nilang Yan, sinasabi niya kay Pangulong Duterte dahil hindi nga siya makapagsalita about sa case dahil wala naman din talaga siyang alam technically sa case.
Kakausapin niya, tatawagan niya yung lawyer para ang lawyer o ang counsel niya magsabi kung ano na ba ang status ng case niya. Makakaalis ba siya? May interim release ba siya? Eh wala nga eh. Hindi nga natin alam kung anong sinasabi ni Kaufman pag sila lang ni PRRD. Baka paasa lang siya. Baka paasa lang siya kay PRRD. Hindi naman, wala namang chance si PRRD na i-validate. Dahil mag-isa lang siya doon. Wala siyang assistant, walang tao. Hindi natin alam dahil kung sinungaling na ito si Kaufman, eh my God, pwede siyang mag-fabricate ng kasinungalingan para magkaroon ng false reassurance sa ating mahal na Pangulong Duterte. Public yung conversation eh. Wala ako doong ma-discuss about sa case because sabi ko, Mr. Kaufman, I'm not asking any paper from you. You are not talking to me about a case or any of your associates. And you accuse me of I'm talking about, ikaw ang dinidiretso ko. Ayan. Ang message na yan diretso kay Kaufman. Inaakusahan siya. Dahil yung July 19 na yan, well, inaano lang siya. Kumbaga, tina-target o binubuli lang ni Kaufman si Hanilet. Imagine mo sasabihin na hindi ka pamilya. Anong mararamdaman ni Kitty? I-acknowledge siya as common law wife. You have to know this. I hope the Duterte siblings, you're listening and, it's your call. Ikaw ang dinidiretso ko. Bihira ako makausap sa mga kasama mo na. Nagdagdag ka na ng mga lawyers dyan. So I have nothing. Dagdag na siya ng lawyers. Ilan ba dati? Hindi ko alam kasi kung ilan dati. Ang napag-alaman ko, 9 na po ang abogado na humahawak kay Pangulong Duterte. Kung 9 ang abogado, pero bakit ang bagal? Ano ang ginagawa ng 9 ng abogado? Pasahod lang? Yung interim release na yan? O yung unang final nilang motion to dismiss because of due to lack of jurisdiction, 50 days bago final. And now the interim release pina-cancel muna hindi muna aprobahan or binawi muna dahil kulang-kulang pa. What's the point of having 9 lawyers, Kaufman? Here. Against you. So alam ko doon ka na nagalit eh. Galit ka na doon for me. I know you are protecting your practice. I don't know if you're trying to prove something. Pero kami, we are concerned about the life of this man. Yes, kinakausap ni si Kaufman. Sabi niya, Anilet, yung concern niya ang Pangulong Duterte. Well, definitely, ma'am. Ang concern ni Kaufman, kaching-kaching, yung perang natatanggap niyang bayad sa kanya. Wala man pagmamahal kay Pangulong Duterte. Hindi niya kilala yung kliyente niya kung sino. Kilala niya ba kung sino si Pangulong Duterte? I mean, when I say kilala ba niya, alam ba niya kung, kaya sabi ko nga, ang meron nakakakilala dyan, kung sino si Pangulong Duterte ay si Harry Roque. Kaya na lang, kaya natin sinasabi, dahil Harry Roque is an international lawyer too. So ngayon, masyado siyang insecure kay Harry na hindi naman siya pinakikialaman dyan sa ICC case niya. Ang advice lang at ang advice lang ni Harry na baka pwedeng tignan natin yung domestic legal remedy which is approved. At sinabi yan paulit-ulit yan ni Inday Sara at sinabi din yan ni Miss Hanilet sa amin during that time na nandoon ako na alam ni PRRD yung tungkol dyan sa paghanap nila ng second opinion, 'di ba? Magtanong baka may remedy pa. It's like pag may sakit ka, parang medyo 50-50 ka sa doktor, you ask another opinion, another doctor, na ito daw, ganyan. Okay, go. He is family. He is the father of my daughter. He is the father of VP, Paulo, and Baste. So, yun lang. Sabi ko nga, baliktarin natin. Ang asawa, ikaw ang nasa loob. Ano kaya ang gawain ng asawa mo? So, kinakausap niya si Saad Kaufman. Actually, sinabi niya yan directly. Yung ini-impart niya sa inyo, yung sinasabi niya sa atin, sinabi niya lahat yan kay Kaufman. Di ba?